Lumaki si Paulo na malayo ang loob sa kanyang pamilya. Habang lumalaki kasi siya, ay nararamdaman niya na sa 5 magkakapatid ay siya ang hindi paborito ng kanyang mga magulang. Kaya nang magkaroon na siya ng kakayahan na magtrabaho, otomatiko ay umalis na siya sa bahay nila upang magpaka-independent. Hindi kasi niya kinakaya. Nakasama nga niya ang buong pamilya niya, pero tila hangin lamang siya para sa mga ito dahil hindi siya napapansin. Hindi pa ganoon kalaki ang sinasahod niya, kaya mas pinili niya ang tumira sa isang boarding house. May 3 kwarto sa naturang boarding house. 2 ay pinapaupahan na kasya ang 6 na tao. Ang isang kwarto ay kung saan natutulog ang landlady nila na tinatawag nilang si Ate Marilu. Mapalad si Paulo dahil mabait at maunawain si Ate Marilu. Wala ngang kaso rito kahit malate na siya sa pagbabayad ng renta. Puro lalaking boarders lamang ang tinatanggap doon ni Marilu. Sa pagkakaalam ni Paulo ay nasa ibang bansa na ang mga anak ng kanilang landlady at mas pinili nito na sa Pilipinas manirahan. Sa pagtira ni Paulo sa boarding house na iyon ay nakahanap siya ng bagong pamilya. Hindi man sila magkakadugo ng mga boarders na naroroon ay naging malapit na agad sila sa isa't isa. 2 sa kasama ni Paulo sa kwarto ay katrabaho niya. Oras na naman na. Papalapit na ang mahal na araw at narinig ni Paulo na nag-uusap ang mga kasama niya sa kwarto kung uuwi ba ang mga ito sa probinsya o magbabakasyon. Mahaba-habang araw din kasi iyon na wala silang pasok sa trabaho. Ikaw, Paulo, saan ka sa Holy Week? Tanong sa kanya ng katrabahong si Edsel. Dito lang ako sa boarding house. Ipapahinga ko na lang yung araw na wala tayong pasok. Tugon ni Paulo. Seryoso ka? Hindi ka uuwi sa pamilya mo? Simula nung dumating ka rito, hindi ka pa namin nakikitang umuwi sa inyo. Sabi naman ng isa nilang kasama sa kwarto. Hindi na. Di naman din nila ako pinapauwi eh. At isang pekeng ngiti ang pinakawala ni Paulo. Lumabas muna siya ng kwarto upang makaiwas sa ganoong usapan. Dumating ang Holy Week. Isa-isa nang nagsialisan ang mga kasama ni Paulo sa kwarto. Nagising na lang siya isang umaga na mag-isa na lamang siya sa kwartong yun. Malungkot man na hindi man lang siya tinext ng kahit sino sa pamilya niya para tanungin kung uuwi siya, ay masaya pa rin siya dahil ilang araw niyang masusolo ang kwarto nila. Magiging tahimik ang buhay niya kahit pansamantala. Paglabas niya ng kwarto para bumili ng almusal sa labas ay nakita siya ni Ate Marilu. Nagkakape ito sa may sala. Gulat na tanong ni Ate Marilu sa kanya. Oh, Paulo, nandito ka pa pala? Kailan ka uuwi sa inyo? Ay, hindi po ako uuwi sa amin ate. Dito lang po ako. Tugon ni Paulo. Ikaw ba ate? Wala ka bang pupuntahan? Dito lang din naman ako. Wala kasi magbabantay nitong boarding house. Saka wala naman akong probinsyang pupuntahan kasi dito naman ako pinanganak eh. Sagot ng kanyang landlady. Matapos ang maikling pag-uusap ng dalawa ay lumabas na si Paulo upang bumili ng pagkain. Pagbalik niya sa kwarto nila ay mag-isa siyang kumain. Nag-cellphone lang siya bilang pampalipas ng oras at nang makaramdam siya ng init ay doon niya naisipang maligo. Inihanda na ni Paulo ang kanyang pamalit na damit at tuwalya.
Dalawa ang banyo sa boarding house na iyon na matatagpuan pa sa may likod. Nagpunta na siya roon at nakita niya na bahagyang nakabukas yung pinto ng isang banyo na nasa kaliwa. Binuksan iyon ni Paulo at laking gulat niya dahil may tao pala roon. Isang lalaki na nakatayo sa isang sulok ng banyo na hindi niya alam kung ano ang ginagawa. Namukhaan ni Paulo ang lalaki makailang segundo. Si Tony pala ito na isa sa mga boarder. Doon ito nangungupahan sa kabilang kwarto. Humingi na lamang ng pasensya si Paulo kay Tony at sinabi niya na hindi niya alam na naroroon pala ito. Ang akala rin niya ay umalis lahat ng boarder at iyon pala ay may isa pa na kagaya niya na hindi rin umalis kahit Holy Week. Kilala si Tony bilang masayahin. Sa lahat ng boarder doon ay palaging nangingibabaw ang mga tawa nito. Bukod doon ay ubod pa ito ng kulit. Pero yung kulit na nakakatuwa. Sa kabilang banyo na lamang naligo si Paulo. "Bakit pala hindi ka umuwi sa inyo, Tony?" Tanong ni Paulo at medyo nilakasan nga niya ang boses upang marinig siya nito sa katabing banyo. Naghintay siya ng sagot mula kay Tony, ngunit wala siyang natanggap. Inisip niya na baka lumabas na ito nang hindi niya naririnig. Pagsapit ng gabi, habang nakahiga si Paulo ay nanonood siya ng kung ano-anong video sa cellphone bilang pampaantok. Ang buong akala niya ay mas okay na mag-isa siya, pero bigla din niyang na-miss sa mga kasama niya. Kapag gusto niya ng makakausap ay napakadali lamang. Masyadong maila para sa kanya ang tulog ng gabing iyon. Ilang minuto na lamang at sasapit na ang 12:00 ng hating gabi ay hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Naubusan na nga siya ng pinapanood na video pero gising na gising pa rin siya. Sa pag-asa na aantukin siya kapag iinom siya ng gatas, ay lumabas muna siya at naghanap ng bukas na tindahan. Bumili siya ng powdered milk sa tindahan sa kabilang kanto at nang makabalik na siya sa boarding house ay agad na niya iyong tinimpla at ininom. Muli siyang pumasok sa kwarto at humiga. Itinabi na niya ang cellphone at pumikit. Pinilit niyang pagurin ang kanyang isipan upang tuluyan na ring makatulog. Ngunit nang nakakaramdam na siya ng kakaunting antok, doon naman ay may narinig siyang ingay sa labas ng pinto ng kwarto. Parang may sumusuntok sa pinto at paulit-ulit. Napaisip si Paulo kung sino ang maaaring gumawa noon. Sina Aling Marilu at Tony lamang ang kasama niya sa buong boarding house, kaya ang dalawa lamang ang pwede niyang paghinalaan. "Sino yan?" tanong ni Paulo, ngunit walang sumasagot. Patuloy pa rin ang tila pagsuntok sa pinto ng kwarto na kanyang kinaroroonan. Naisip niya na baka naman hindi suntok ang naririnig niya. Baka may kumakatok lang. Nakapagtataka nga lamang dahil hindi iyon sumasagot ng tanungin niya. Sandaling tumayo si Paulo. Binuksan niya ang pinto ng malaki at bahagya siyang nagulat dahil nakita niya si Tony na nakatayo sa kanyang harapan. Nakayuko ito ng kaunti pero nakikita niya na gumagalaw ang bibig nito. Para itong may ibinubulong na kung ano-anong salita. "Tony, ikaw pala yan. Anong sa atin? May kailangan ka ba?" Tanong ni Paulo. Hindi sumagot si Tony. Pumihit ito sa kanan
at marahan na naglakad papunta sa sala. Muling tinawag ni Paulo si Tony, ngunit hindi siya nito nilingon. Napakamot sa likod ng ulo si Paulo at ang tanong sa sarili, anong problema nun? Hindi kasi siya sanay na makita si Tony ng ganoon. Palagi kasi itong maingay at masayahin. Pakiramdam niya tuloy ay may kung anong mabigat itong pinagdaraanan. Isinarado na lamang niya ang pinto at muling humiga sa pag-asa na makakatulog na siya. Kinabukasan, tanghali na nang magising si Paulo dahil madaling araw na siya nakatulog. Ayos lang naman iyon dahil wala naman siyang pasok sa trabaho at makakatipid pa siya ng almusal dahil diretso na siya ng tanghalian. Altang kumbaga. Almusal, tanghalian. Sa paglabas niya ng kwarto ay wala siyang nakitang tao. Dumiretso na siya sa bilihan ng pagkain at dahil sa tinatamad siyang maghugas ng plato ay doon na siya mismo kumain. Busog na busog si Paulo nang bumalik siya sa boarding house. Naabutan niya si Aling Marilu na nagluluto sa may kusina kaya binati na niya ito. Nakipag-usap na rin siya rito dahil sa wala naman siyang gagawin. Hanggang sa naalala niya si Tony at ang kakaiba nitong ikinilos noong nakaraang gabi. Tanong ni Paulo na tila nang uusisa. Ay, siya nga po pala ate. Wala ka bang napapansin na kakaiba sa mga kinikilos ni Tony? Wala naman. Ganun pa rin naman siya. Makulit pa rin. Ikaw ba, meron? Pabalik na tanong ni Aling Marilu. Meron ate. Pero atin-atin lang po ha. Parang ang weird niya kasi. Kahapon, nakita ko siya sa loob ng banyo eh. Yun, nakatayo lang siya. Tapos kagabi, kumakatok siya sa kwarto namin. Nang buksan ko at kausapin ko, hindi nagsalita tapos bigla na lang umalis. Tuloy-tuloy na pagkukwento ni Paulo. Otomatiko ay napansin ni Paulo ang pamumutla ni Aling Marilu. Kung kaya't, seryoso ka ba sa sinasabi mo, Paulo? Hoy, ikaw nga ay huwag magbibiro ng ganyan ha. Nanginginig ang boses na wika ni Aling Marilu. Ate, nagsasabi po ako ng totoo. Kumakatok po talaga si Tony sa kwarto ko kagabi. Giit ni Paulo. Si Paulo naman ang nanlamig at namutla nang sabihin sa kanya ni Aling Marilu na wala si Tony sa boarding house. Umuwi raw ito sa probinsya nito at hindi pa nakakabalik. Silang dalawa lang talaga ang naroroon sa boarding house. At ayon pa kay Aling Marilu, kung sinong Tony man raw ang nakita ni Paulo, paniguradong hindi iyon si Tony. Sa takot ng dalawa ay agad silang nagsindi ng kandila sa may altar at nagdasal. Mas lalong hindi nakatulog ng maayos si Paulo sa mga sumunod na gabi. Natatakot siya na baka muling magpakita si Tony sa kanya. Nang makabalik na ang mga kasama ni Paulo sa kwarto at maging ang mga boarders sa kabilang kwarto,
isang masamang balita ang kanyang nalaman. Wala na daw pala si Tony. Naaksidente kasi ang sinakyan nitong bus nung umuwi ito sa probinsya nito at isa daw si Tony sa hindi pinalad na mabuhay. Doon ay agad na pagtanto ni Paulo na si Tony talaga ang nakita niya. Ngunit kaluluwa na lamang pala iyon ni Tony at hindi na ang mismong katawang lupa nito.